Welcome back to Pinoy Homeowner in America series. Maglalagay tayo ngayon ng electric water heater dito sa bahay sa States. Ito yung ilalagay ko, Rheem single point electric water heater, 13 kilowatt model. Bago tayo mag-umpisa, ipaliwanag ko kung bakit ang laki-laki ng power consumption ng single point water heater na ito. Depende kasi yun sa inlet temperature ng tubig, saka yung desired na flow rate dun sa outlet. Ayon dito sa selection guide, yung sa amin sa northern part ng US, mas malamig yung inlet na water temperature niya, bali mas mahihirapang magpainit yung water heater. Halimbawa sa Pilipinas, sabihin natin na ang inlet water temperature ng tubig ay 24 degrees, tapos ang desired na flow rate dun sa may shower head ay 3 liters per minute, at 40 degrees ang desired na outlet water temperature. Ang kailangan mong model ng water heater ay 3.5 kilowatts. Ngayon, lakasan naman natin ang agos ng tubig sa may shower head for the same inlet water temperature na 24 saka outlet temperature na 40 degrees. Pero 5.5 liters per minute ang flow rate ng shower head. Ang kailangan mong model ng heater ay at least 6.4 kilowatts. Ngayon, dito naman sa northeast part ng US, sa kalagitnaan ng winter, ang water temperature sa inlet ay 8 degrees. Tapos sabihin natin na the same ang desired na water temperature sa outlet, 40 degrees. At 5.5 liters per minute ang flow rate niya. Ang kailangan mong model ng water heater ay 12.85 kilowatts. So yun ang dahilan kung bakit mas malakas yung power consumption ng water heater kapag ginagamit dito sa northern part ng US. Okay, so balik na tayo dito sa may installation. Tingnan natin yung exterior saka interior ng heater na ito. So itong sa right side, ito yung inlet. Tapos sa left side ang outlet. Tapos sa baba, ito yung electrical connection. Okay, ito naman sa loob. Nakikita natin yung heating element niya. Saka yung mga control. Saka yung terminal na pinaglalagyan ng electric wire. Ang mga tubo na available dito sa amin ay CPVC, copper, saka PEX. Ang gagamitin ko ay itong copper piping. I-set up ko muna yung layout niya bago ko i-cut yung copper pipe. Ikakabit ko yung tubo dito sa mismong water heater gamit itong compression fitting. Para madaling ma-isolate yung water heater kung gusto kong i-maintain, lalagyan ko siya ng shut-off valve sa inlet saka sa outlet side. Mas labor-intensive ang pagkabit ng copper pipe gamit ang traditional na method na propane at saka solder. Kapag nakat mo na, kailangan mong i-debar yung sa loob ng pipe, tapos kailangan mong linisin yung sa labas at saka yung sa loob ng fitting. Ngayon, kapag ready ka na mag-solder, kailangan mong lagyan ng flux yung mating surface ng pipe. May mga ibang klaseng connection method na ngayon sa pag-connect ng copper. Meron yung pro-press fitting, saka yung push connect o tawag namin dito na shark bite. Ginagamit ko lang itong solder and propane dahil ito yung meron akong existing tools at saka supply. Depende kung saan state ka nakatira. Requirement din yung paglagay ng temperature and pressure relief valve. Ito yun yung integrated sa may hot side ng shut-off valve. Okay, ngayon i-connect ko na yung 6 gauge wire going from the heater to the manual disconnect. Bali 240 volt ang appliance na ito. Ibig sabihin dalawang hot wire saka isang ground. Dito sa likod, ito yung attachment point niya. Hinuhook lang yan sa wall.
So ito na yung itsura kapag naka-attach na sa wall. Yung sa left side, yan yung manual disconnect. Okay, i-finalize ko na yung connection dito sa my water heater. I-tighten ko na yung compression fitting at saka yung connection ng overflow sa temperature and pressure relief valve. Napapansin nyo na hindi nyo nakikita yung shower dito. Dito sa amin, usually yung water heater ay nasa basement or sometimes nasa loob ng closet. So yan na yung complete install ng water heater dito sa States. Ilagay ko din side by side yung linagay kong water heater doon sa Pilipinas.